Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 2551 ang pag-atake ng tatlong kasamaan. Bagamat ang tatlong kasamaang ito ay hindi natatakot kan-inuman, sila rin ay magiging handa at hindi magmumungkahi ng mga malalaking kalaban sa kalooban. Pagkatapos ng lahat, kahit na sinabi nila na hindi sila natatakot, ang kanilang sariling lakas ay talagang karaniwan, at silang tatlo ay mababa lamang sa God Emperor Realms, paano ba talaga sila matatakot sa walang sinuman sa cultivation ng inferior God Emperor Realm? Gayunpaman, alam na alam ni Yezuan ang bawat kilos nila, at masasabing alam na ni Yezuan mula nang magsimulang palibutan si Yezuan ng 3 taong ito. Gayunpaman, si Yezuan ay walang oras upang bigyang pansin ito ngayon, at sina Feiyan at Mian ay hindi nagising, na labis na nag-alala kay Yezuan. Ang dalawang babaeng ito ay tumawid sa Divine Realm Continent upang ituloy ang kanilang sarili dito. Sinabi ni Yezuan sa kanyang puso na hindi siya natinag, ito ay isang kasinungalingan lamang. Noong nakaraang pagkakataon, nagngangalit si Yezuan, at lahat ng mapagkukunan ay nilamon ng system. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon, ang mga mapagkukunan na lumitaw sa Chingu Space ay hindi bababa sa sapat upang pinuhin ang ilang mga table tasks. Sa paglipas ng panahon, silang tatlo ay naging mas malapit at mas malapit kay Yezuan. Alam ni Yezuan na kung hindi siya lalabas, hindi niya ito magagawa, kahit gaano pa kalakas ang tatlong tao, si Yezuan ay makakalaban lamang. Pagkatapos ng lahat, sa likod ni Yezuan, ang dalawang babae ay walang kakayahang lumaban. Flower God Sword Squire, protektahan mo sila para sa akin. Ipinatawag ni Yezuan ang Flower God Sword upang bantayan ang panig ng pangalawang anak na babae, at siya mismo ay nakagawa na ng hakbang. Kakaiba, bakit hindi pa gumagalaw ang lalaking yun, baka hindi pa niya tayo napapansin. Wala namang saysay to, boss, bakit hindi ko suriin sa isip ko? Ang taong nakakita kay Yezuan na may 3 kasamaan ay nagsabi sa amo ng 3 kasamaan, gayunpaman, bago siya matapos magsalita, nakita niya ang isang sinag ng liwanag na biglang umatake sa kanya. Ang kapangyarihang nakapaloob sa liwanag na iyon ay napakahusay, at higit sa lahat, ito ay isang banal na pag-atake sa isip. Napalitan ng takot ang mukha ng lalaki, at agad niyang sinubukang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, ito ay isang banal na pag-atake sa pag-iisip, paano ito maipagtatanggol ng walang paghahanda? Tahimik, parang walang nangyari, diretsyong bumagsak ang taong nanguna. Ang lalaking ito, natuklasan siya ni Yezuan noong 2 araw pa lang ang nakalipas, ngunit mayroon lamang siyang pangalawang gradong inferior God Emperor Realm Cultivation, kaya hindi ito pinansin ni Yezuan, nang naghahanap din siya ng pagkakataon na manghuli ng Origin Beast Activation. Sino ang nakakaalam, ang layunin ng lalaking ito ay ang kanyang sarili. Sa makatuwid, hinding-hindi siya mapipigil ni Yezuan. Malinaw, ang iba pang 3 ay ang mga katulong na natagpuan ng taong ito. Matagal nang alam ni Yezuan na sa proseso ng pangangaso ng mga hayop, natatakot siya na hindi maiiwasang makatagpo siya ng pagnanakaw, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kabilis. At hindi niya inaasahan na ang unang tao na gagawa nito sa kanyang sarili ay isang mababang antas lamang ng God Emperor Realm. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Yezuan ang kanyang espiritual na pakiramdam para lumamon. Sa pagpapabuti ng kaharian, maraming galaw at kagamitan ang hindi nakasabay sa paggamit ni Yezuan, at totoo rin ito para sa espiritual na kamalayan na lumalamon, ngunit kapag kinakailangan, magagamit pa rin ito ni Yezuan. Hindi pa nagtagal, nakakuha si Yezuan ng malaking halaga ng mga faith point, na masasabing tumaas, kahit na hindi alam ni Yezuan kung ano ang nangyari, ngunit dahil mayroon siyang mga faith point, kung gayon, kung ito ay ang devouring point o ang walang hanggang punto, para kay Yezuan, hindi imposibleng makuha ito. Sa pagkakataong ito, biglang kumilos si Yezuan, at napagpasyahan na niya na papatay siya sa isang suntok. Siyempre, sa halip na talagang patayin ang taong ito, ngunit gamitin ang espiritual na kahulugan upang kontrolin ito, pansamantalang puwersahang kontrolin ang taong ito. Hindi na kailangan ni Yezuan ng maraming oras, dahil ang taong ito, para kay Yezuan, ay kapakipakinabang lamang sa isang suntok.
Ang kontrol ng Sekiko ay kontrolin ang taong ito sa loob ng maikling panahon, ngunit hindi siya nito papatayin. Sa sandaling ito, ang taong ito ay bumagsak sa lupa, ito ay utos lamang ni Yezuan. Gusto ni Yezuan na bigyan ng nakamamatay na suntok ang amo ng tatlong kasamaan. Napasulyap ang tatlong masasamang amo sa mga nahulog nilang kasama, ngunit walang kakaiba sa kanilang mga mata, na parabang isang dumaan lang ang bumagsak sa kanyang harapan. Boy, hindi ko nakita, just a god venerable realm, pwede ka pang makihalo sa team ng Beast Hunters, andyan ka pala, sayang naman, kahit gaano pa katalino yung anak mo, in the face of absolute strength, walang kwenta ang mga munting pakulo mo. Iyon lang, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay, iwanan ang iyong Chankun Ring, at lahat ng iyong magic weapons, at pagkatapos ay lumabas ka kaagad, hindi ako magiging tamad na patayin ka, isang Diyos na kaharian lamang, ang pagpatay sa iyo ay isang pag-aaksaya ng oras. Napakayabang, hindi man lang inilagay ng taong ito si Yezuan sa kanyang mga mata. System, tuklasin ang lakas ng taong ito. Ding, system prompt, italaga ang target, ang 6 na grado na mababa ang God Emperor Realm. Panipi, 6th grade inferior God Emperor. Ito ay isang buong 6 na grado na mas mataas kaysa kay Yezuan. Hindi katakatakang naglakas loob siyang maging mayabang, mayroon siyang mapagmataas na kapital, talagang napakaraming kayamanan ni Yezuan, ngunit kahit ganoon, kung gusto mo siyang patayin, napakahirap, kahit isang maliit na pagkakamali, tiyak na mamamatay ka. Bukod dito, ito pa rin si Yezuan, kung magbabago siya sa ibang mga lalaki mula sa 9th rank pick Superior God Venerable Realm, kahit na siya ay may titulong Honorable Rank Pre-Crown, kung gayon ay talagang imposibleng patayin itong ika-6 na baitang Inferior God Emperor Realm Powerhouse. Tumingin si Yezuan sa taong ito, ngunit iniisip niya sa kanyang puso, ano ang dapat niyang gawin para magkaroon ng kompletong diskarte. Ang 2nd grade Inferior God Emperor na nahulog sa lupa ay ang backhand ni Yezuan, ngunit kahit na gumawa siya ng sneak attack, napakahirap na makamit ang napakahusay na resulta. Masasabing sa pagkakataong ito, si Yezuan ay nahaharap sa isang napakahirap na pagpipilian. Bukod dito, ang pagpipiliang ito ay hindi magbibigay kay Yezuan ng masyadong maraming oras para pag-isipan ito, pagkatapos ng lahat, ang dalawa pa ay napalibutan na siya sa direksyong ito. Huwag mo na lang pansinin, ang lakas ng tatlong amo na ito ang pinakamataas sa tatlo, kung mabilis siyang mapatay ni Yezuan, maaring maiwasan niyang makipag-away sa dalawa pa. Ngayon, wala nang puwang para kay Yezuan na mag-isip tungkol dito, kapag oras na para kumilos, kailangan niyang kumilos. 6 na salita na mantra, nasaktan. Biglang naglunsad si Yezuan ng isang pag-atake, ang taong iyon ay hindi natanggap si Yezuan sa kanyang mga mata sa sandaling ito, maaari itong ituring bilang ang oras kung kailan ang kanyang depensa ang pinakamaluwag, ito ang pinakamagandang pagkakataon ni Yezuan, at masasabing ito lang ang tanging pagkakataon. Sinamahan ng 6 na karakter na mantra, kinuha ni Megatron ang kontrol sa Excalibur at naglunsad na ng pag-atake. Kasabay nito, ang Low Divine Bow sa kamay ni Yezuan, at ang Divine Wood Sword Attendant na biglang tinawag, lahat ay naglunsad ng pag-atake sa unang pagkakataon. Realm of Eternal Night, ganap na 0. Sa lahat ng paraan, sumabog lahat si Yezuan, at sa parehong oras, si Yezuan mismo ay sumugod sa taong iyon. Kay Yezuan ngayon, ang tanging maaasahan niya ay ang epekto ng Divine Sword na pumapatay sa isang suntok. Siyempre, sa pag-atake ni Yezuan, ang pangalawang grade Inferior God Emperor sa lupa ay tumalo na at naglunsad ng desperadong suntok. Ang utos ni Yezuan sa kanya ay, kahit pasabugan niya ang kanyang sarili, sasaktan niya ang taong iyon. Kabanata 2552, naubos na ang mga organo. Sa kamay ni Yezuan, isang piraso ng purple na dugo ang lumitaw, at masasabing ginamit ni Yezuan ang lahat ng paraan na magagamit niya. Boom! 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 Atake na parang bagyo, pero sa isang kisap mata, bumuhos. Kung mayroon kang kalkulasyon sa pag-iisip o wala, ang tatlong masasamang amo ay walang puwang para mag-react. Bahagyang pinalamig ng Absolute Zero ang lalaki, ngunit sa sandaling ito dumating ang lahat ng mga pag-atake sa parehong oras. Matapos ilunsad ng Divine Sword ang 10,000 Swords to 1, automatiko itong bumalik sa mga kamay ni Yezuan,
At kasabay nito, nagpakawala si Yesuan ng 7 divine killing slashes na sunod-sunod. Ang Lo Divine Arrow na inilunsad ng Lo Divine Bow ay tumama halos kasabay ng liwanag ng espada ng God-destroying slash. May isang Lo Divine Arrow, at mayroon pa itong purple na dugo. At ang huling dumating ay ang taong kinokontrol ni Yesuan, ngunit ang kanyang pag-atake ay ang pinakamalakas din, dahil pinasabog niya ang kanyang sarili at ginamit ang lahat ng kanyang cultivation para atakihin at patayin ang 3 evil boss. Ang lahat ng mga pag-atake, sa isang kisap mata, ay natapos, at ang amo ay napaliligiran ng galit na puwersa ng hindi man lang gumagawa ng ingay. Boom! Nagkaroon ng isa pang napakalaking pagsabog, ngunit sa pagkakataong ito ang pagsabog ay nakontrol ang saklaw na napakaliit. Alam ni Yesuan na ito ay ang pag-atake ng pangalawang grade inferior God Emperor Realm Guy na sumiklab. Ang pagsasama-sama ng lahat ng kapangyarihan sa isang pagsabog, ang kapangyarihan ay maiisip, at maaari lamang itong ilarawan bilang kakilakilabot. Napaigting ang mga kilay ni Yesuan, hinihintay niya ang resulta, ginamit niya ang lahat ng paraan, at ang pinakamalakas na suntok na inilunsad niya, magiging epektibo kaya ito. Sa sandaling ito, ang puso ni Yesuan ay puno ng pag-asa. Poof! Ito ay tunog ng pagsusuka ng dugo, ngunit ang kutis ni Yesuan ay nagbago ng husto. Dahil ang 3 masasamang amo ay nagsusuka pa rin ng dugo sa ngayon, ito ay nagpapatunay na ang gayong malakas na pag-atake, at ito ay isang palihim na pag-atake, ay hindi pumatay sa kanya. Bigyan mo ako ng kamatayan. Saan nang ahas si Yesuan na mag-alinlangan, ang Divine Sword ay agad na bumalik sa kanyang kamay, at si Yesuan ay umatake na muli. Si Yesuan ay parang baliw, at ang espada sa kanyang kamay ay nalaslas gamit ang isang desperadong espada. Boss! Damn it! Ang lakas ng loob mong pumuslit sa boss. Sa likod niya ay narinig na ang boses ng dalawa. Biglang naalala ang tunog ng sistema. Ding! Ang sistema ay nagudyok. Binabati kita sa host para sa pagpatay sa 3 masasamang amo ng 6 na ranggo na mababa ang God Emperor Realm. Hindi alam ni Yesuan kung ano pa ang sinasabi sa likod ng sistema, dahil habang inalis ni Yesuan ang Tiankunring ng taong ito, mabilis na siyang naglunsad ng walang katapusang teleportation at umiwas mula sa malayo. Hindi alam ng dalawa kung ano ang sitwasyon ng kanilang amo, kaya hindi sila kumilos para harapin si Yesuan, ngunit mabilis na lumapit sa tabi ng amo. Pero pagdating nila sa amo, nagbago ang mga mukha nila. Patay na ang amo. Ang 3 masasamang boss, ang 3 evil boss na lubos na mas mataas kaysa sa 6 na grado ni Yesuan, ay namatay ng ganito. Ay tahimik, at kahit na sa sandaling lumitaw siya ay direktang pinatay ni Yesuan. Isang malaking takot ang bumalot sa kanilang dalawa sa isang iglap. Ang lalaking iyon, talagang isang maliit na tao ba iyon sa kaharian ng mga Diyos? Aba, bakit kaya niyang patayin ang amo nila? Malay mo, God Realm lang siya, hindi naman sa hindi man lang makalusot sa depensa ng amo, aba, bakit kaya niya? Takot na takot ang dalawa, at naglagay pa ng defensive posture. Takot, nakakakilabot. Ito ay hindi para sa wala upang laktawan ang antas ng pagpatay. At kung mayroon kang isang malakas na magic weapon o mahiwagang kapangyarihan, kung gayon ay totoo na maaari kang pumatay ng 2 o 3 grado na higit sa iyong sarili, at ito ay madalas na nangyayari. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay isang buong 6 na. Anong klaseng anti-heaven ang ibig sabihin ng lalaking ito para mapatay ang amo na lumalagpas sa kanya sa ilang segundo? Ang dalawa sa kanila ay hindi maiwasang mag-isip sa kanilang mga puso, itinaas ang kanilang mga ulo, at tumingin kay Yesuan sa malayo, na wala pa ring pakialam, nakabantay lang. Ang dalawa sa kanila ay talagang nakaramdam ng lamig mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, malinaw na ang kaharian ni Yesuan ay mas mababa kaysa sa kanila, ngunit naramdaman nila na kahit na magsanib puwersa sila, imposibleng patayin si Yesuan. Nagkatinginan ang pangalawa at pangatlo sa 3, at pagkatapos ay walang kaunting pag-aalinlangan, tumakas talaga sila sa malayo. Tumakas sila, hanggang sa umatras silang dalawa ay nakahinga ng maluwag si Yesuan, ngunit sa parehong oras, kailangan ding tumakas ni Yesuan. Bagamat ang labanan ngayon ay sukdulan, ang pagbabago-bago ng labanan na ito ay sapat na upang maakit ang atensyon ng mga nakapaligid na Origin Beasts,
kapag ito ay natuklasan ng Origin Beasts, pagkatapos ay natakot si Yezuan na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Sa kabilang direksyon ng pagtakas ng tatlong kasamaan, direktang kinuha ni Yezuan sina Mian at Feiyan at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Masasabing ang pagdating nina Feiyan at Mian ay direktang nakagambala sa plano ni Yezuan. Si Yezuan ay orihinal na maghahanap ng pagkakataon na kumita ng walang awa sa Beast Hunter na ito upang mapabuti ang kanyang lakas, at kasabay nito ay mapabuti ang pag-usad ng system repair. Ngunit ngayon, dahil sa hitsura ni Mian at Feiyan, kailangan ni Yezuan na pag-isipan kung ilulunsad ito ng maaga. Sa sandaling ito, ang dalawang babae ay nakoma, at hindi alam ni Yezuan kung gaano katagal silang dalawa ay makoma, kaya imposible para kay Yezuan na kunin ang 2 taong ito para makipaglaban. Gayunpaman, kung si Yezuan ay lumabas ng mas maaga sa schedule ngayon, kung gayon natatakot ako na sa sandaling lumabas siya, maakit niya ang atensyon ng Panginoon ng lungsod. Kapag nadiskubre ng City Lord sina Mian at Feiyan, ang kahihinatnan ay tiyak na hindi ang gustong makita ni Yezuan. Walang magawa, si Yezuan ay maaari lamang magpatuloy na manatili dito. Patuloy na tumakbo si Yezuan patungo sa gilid dahil kinailangan ni Yezuan na maabot ang gilid upang magkaroon ng pagkakataong protektahan ang kanyang sarili, at protektahan din sina Mian at Feiyan. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa gitna ay napakatindi, at ang mga nanghuhuli sa Origin Divine Beast ay nakikipagkompetensya para sa mga mapagkukunan mula sa isa't isa. Napakarami nito, at alang-alang sa Origin Divine Crystal, matagal nang nabaliw ang mga tao. Lalo na ang mga pumasok mamaya, ang ilan ay bumuo ng isang maliit na koponan sa kabuuan, hindi para manghuli man lang ng Origin Beast, kundi para manghuli ng ibang tao. Sa kanilang mga puso, ang unang batch ng mga taong nakapasok ay walang alinlangan na naghanap ng ilang Origin Divine Crystals, kung maaari silang manghuli ng ilan pang mga tao na unang pumasok, walang duda na kikita sila ng malaki. Sa makatuwid, maraming tao ang sumuko sa pagpatay sa Origin Beast gamit ang kulog, at sa halip ay sinimulan ang ideya ng iba. Siyempre, dahil ang mga taong ito na pumasok ng maaga ay karapat-dapat na pumasok ng maaga, dapat din silang magkaroon ng mga espesyal na paraan. Kaya naman, pagdating sa laban, mahirap talagang sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay nakalayo na sa lupain ng tama at mali. Gaano man kahirap ang pinaglalaban ng core area, ang mga mata ni Yezuan ay wala doon. Ang iniisip ngayon ni Yezuan ay kung paano protektahan sina Mian at Feiyan. Gayunpaman, kahit na nagtago si Yezuan sa isang maginhawang lugar, hindi ito nangangahulugan na walang lalapit sa kanya para sa gulo. Sa katunayan, sa malaking labanan sa core area, magkakaroon talaga ng ilang mga tao na pipiliin na tumakas, ngunit hindi sila nakatakas dahil hindi sila lumalaban, ngunit dahil naghahanap sila ng mas mahina, halimbawa, Yezuan. Kabanata 2553, may bumisita. Dahil si Yezuan ang maaaring mag-isip na ang marginal area ay maaaring lumayo sa labanan, kung gayon bakit hindi ito maisip ng iba, sa ganitong paraan, ang ilang mga tao na may bahagyang mahinang puwersa, kapag sila ay nakakuha ng mga benepisyo, ay tatakas sa marginal area, hintayin na matapos ang pangangaso, at pagkatapos ay makatakas. At pagkatapos ay may mga taong hindi masyadong malakas, ngunit may kaunting lakas, at bubuo ng mga koponan upang mahanap ang mga taong ito na nagtatago sa mga gilid. Para maagaw ang Origin Divine Crystal. Hindi nagkamali si Yezuan, ngunit dahil hindi pa siya nakapunta sa beast hunting place na ito. Sa makatuwid, tiningnan ni Yezuan ang paglalakbay sa pangangaso ng hayop na ito ayon sa kanyang karaniwang pangangaso ng kayamanan sa nakaraan. Sa nakalipas na treasure exploration, kung tutusin, lahat ay nakikipaglaban para sa isa o ilang mga kayamanan, kaya't sila ay tumutok sa mga kayamanang kung saan sila pinagmumultuhan. Ngunit ang mga hayop sa pangangaso ay iba, ang mga hayop sa pangangaso ay mga hayop na pinanggalingan ng pangangaso. Ang pinagmula ng mga hayop ay mga buhay na nilalang, at sila ay nagtataglay ng katalinuhan. Kaya, mahigpit na nagsasalita, walang bagay na ligtas na lugar, malayo sa gitna. Mas maganda lang ng konti. Dinala ni Yezuan sina Mian at Feiyan para magtago sa isang shandong, at nagset din ng serye ng mga pagbabawal. Ayon sa ideya ni Yezuan,
ito ay ang maghintay para matapos ang beast hunt at pagkatapos ay lumabas. Siyempre, kung makatagpo siya ng origin beast na dumaan dito, hindi magsasawang patayin ito ni Yezuan. Si Mian at Feiyan, kung tutusin, ay gumamit ng mga espesyal na kapangyarihang mahiwaga at kumonsumo ng maraming essence blood para mag-teleport sa pinagmulang lihim na kaharian na ito, masasabing swerte na nila ang hindi mamatay, at sa sandaling ito, natural silang nahulog sa kahinaan. Masasabing mula nang makita nila si Yezuan, nakoma na sila, ngunit sa kabutihang palad, ngayong tumatag na ang sitwasyon, hindi na kailangang mag-alala masyado si Yezuan. Sa paglipas ng panahon, orihinal na naisip ni Yezuan na kaya niyang maghintay hanggang sa katapusan ng beast hunt at pagkatapos ay lumabas, ngunit sa araw na ito, ang pagbabawal ay nagbigay ng biglaang babala, at gumalaw ang isip ni Yezuan, at naramdaman na niya ito. Hindi ito ang paraan ng pag-atake ng origin beast, ito ang tukso ng mga banal na kaisipan. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawang anak na babae ay nasa kanyang tabi, kaya ang mga pagbabawal na inayos ni Yezuan sa lugar na ito ay kumpleto, kabilang ang mga espesyal na pagbabawal na lumalaban sa pagtuklas ng mga banal na kaisipan. Ang pangkalahatang tungkulin ng pagbabawal na ito ay idirekta ang mga banal na kaisipan ng mga taong tumitingin sa lugar na ito sa ibang mga lugar, na ginagawang blind spot ang lugar na ito. Gayunpaman, gaano man banayad ang pagbabawal, mayroon pa ring mga tao na maaaring makakita ng mga abnormalidad. Sa sandaling ito, napansin ng ilang tao ang anomalya. Sabi ko, Kuya Lin, masyado ka bang nag-aalala? Itong lugar na ito, na-check ko na, at wala man lang abnormalidad, bakit gusto mo pang bumalik para suriin? Hindi, eto, may kakaiba. Si Lin Tianju, isang genius level na miyembro ng gang sa Green Dragon Gang, ay direktang tinanggap ng pinuno ng Green Dragon Gang bilang isang matuwid na anak, at ang tiwala ng pinuno ng Green Dragon Gang ay malalim, at kahit na maraming tao ang naniniwala sa kanya, at malamang na siya ay maging tulong ng susunod na henerasyon. Ang talento ni Lin Tianju na ito ay hindi nakasalalay sa paglilinang, o sa anumang espesyal na supernatural na kapangyarihan, ngunit sa kanyang banal na kaisipan. Ayon sa sarili niyang mga salita, nagmula siya sa isang sinaunang lihim na kaharian. Sinaunang panahon, sinaunang panahon. Ito ay tatlong espesyal na panahon. Ang Divine Realm Continent ay kilala sa sinaunang panahon, dahil ito ang dakilang digmaan sa sinaunang panahon na humantong sa natural na rift barrier sa pagitan ng Divine Realm Continent at ng Divine Domain ngayon. Gayunpaman, sa itaas ng mga sinaunang tao, may mga likas na sinaunang panahon. Masasabing ang paglilinang ng Divine Realm Continent ay lumalala. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay dahil ang kapangyarihan ng linya ng dugo ay patuloy na natunaw dahil sa kaugnayan ng mana, at ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay dahil sa mga sinaunang supernatural na kapangyarihan, na patuloy na sumisira sa mana. Naramdaman ni Yezuan na marahil, dapat meron. At ang mga sinaunang panahon ay mga panahon na mas matanda kaysa sa unang panahon. Mga 50 milyong taon na ang nakalilipas. Tungkol naman sa Primeval World, ito ang panahon ng paglikha, dahil ang Primeval Period ay humigit kumulang 100 milyong taon na ang nakalilipas, at masasabi na ngayon, kung ito man ay ang Divine Realm Continent o ang mga lihim na kaharian ng iba't ibang lugar, wala nang mga alingaw tungkol sa Primeval Period na natitira. Sinabi ni Lin Tianju na siya ay mula sa Ancient Secret Realm, at maraming tao ang nanunuya. Ang Ancient Secret Realm, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ito ay isang lihim na kaharian na umiral ng hindi bababa sa daan-daang milyong taon? Marahil ay mayroon ng ganoong lihim na kaharian, ngunit ganap na imposibleng sabihin na ito ay isang lihim na kaharian na daan-daang milyong taong gulang, ngunit ito ay hindi natuklasan ng sinuman at hindi nag-iwan ng anumang mga tala. Sa makatuwid, iniisip ng lahat na ang Lin Tianju na ito ay hinihimok lamang ang kanyang sarili. Ngunit ang taong ito ay tunay na may-ari ng napakalakas na talento, at sa Blue Dragon Gang, siya ay may napakataas na katayuan, kaya kahit anong sabihin niya, walang makikipagtalo sa kanya. Sa oras na ito, pinangunahan ni Lin Tianju ang isang grupo ng mga tao mula sa Blue Dragon Gang sa paligid ng lihim na kaharian na inayos ni Yezuan, ngunit ang kanyang nakakatakot at kakaibang divine thoughts ay na-explore na. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, kakaiba talaga ang divine thoughts ng lalaking ito, kung ang banal na pag-iisip ng ibang tao ay nakatagpo ng pagbabawal ni Yezuan,
agad silang tatalbog palayo, at tumingin sila sa ibang mga lugar ng walang malay. Gayunpaman, ang banal na pag-iisip na ito ni Lin Tianzhou ay tila may ilang uri ng lagkit. Anuman ang hawakan nito, mag-iiwan ito ng bakas ng hininga. Sa makatuwid, kahit na ang pagbabawal ay nagpatalbog sa kanyang banal na pag-iisip, ito ay walang silbi, dahil ang banal na pag-iisip ng taong ito ay nag-iwan na ng mga bakas, kaya natural niyang matutuklasan ang mga ito. Lubhang naguguluhan si Lin Tianzhou, noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang kanyang banal na kaisipan, ngunit ang sitwasyon ngayon ay medyo hindi inaasahan sa kanya. Pagkatapos ng isa pang pagsisiyasat, nawala ang galit ni Lin Tianzhou. Hindi pa ako naniniwala, baka may kakaiba dito, gusto kong makita kung ano yon. Biglang hinugot ni Lin Tianzhou ang kanyang banal na sandata, sa sandaling ito, sa kanyang harapan, mayroong isang malaking bundok. Ang malaking bundok na ito ay direktang hamarang sa daanan ni Lin Tianzhou, upang maging tumpak, hanggat si Lin Tianzhou ay lumipad sa malaking bundok na ito, pagkatapos ay wala, ngunit nakatitig lang siya sa malaking bundok na ito. Lumipad na ang Excalibur, handang hamampas anumang oras. Dahil, wala talagang bundok dito, ang tinatawag na bundok ay isa lamang tunay na ilusyon na ginawa ni Yezuan na may kombinasyon ng mga pagbabawal, rune, at porma sayon. Ang ilusyon na ito ay hindi lang mukhang totoo, ngunit nariyan na, ginamit ni Yezuan ang teleportation formation upang ayusin ang isang teleportation line sa paligid ng kanyang lokasyon, basta't sinuman ang tumawid sa linya, pagkatapos ay direktang ita-teleport siya palayo, at ang lokasyon kung saan siya nagpakita ay ang lokasyon kung saan matatagpuan ang bundok, dahil ang bundok ay hindi malayo sa likod ni Yezuan. Sa madaling salita, ibinukod ni Yezuan ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng teleportation formation, hanggat dumaan siya dito, pagkatapos ay maa-activate ang formation, at ang mga tao ay hindi namamali na maglalakad ng mas malayo, umiiwas lamang sa lokasyon kung nasaan si Yezuan. Siyempre, doon papasok ang formation. At ginamit ni Yezuan ang pagbabawal upang hayaan ang lugar na ito na hadlangan ang banal na pag-iisip upang siyasatin, at alam din niya ito. Tungkol naman sa paggamit ng mga rune, ito ay upang magmukhang totoo ang bundok sa mga mata ng mga taong iyon, upang maalis ang mga pagdududa ng mga dumadaan. Kabanata 2554, ang mga banal na kaisipan ay espesyal. Sa sandaling ito, tahimik na tumingin sa labas si Yezuan, dahil alam niya na kapag kumilos na si Lin Tianzhou at ang iba pa, pagkatapos ay matatapos ang kanyang tunay na ilusyon. Naghihintay si Yezuan, naghihintay na sumuko ang mga taong iyon, pagkatapos ng lahat, hindi na kailangan, ayaw pa rin ni Yezuan na lumaban, gusto lang niyang maghintay ng maayos para sa pagtatapos ng Thunder Beast, at pagkatapos ay umalis kasama sina Mian at Feiyan. Nakakalungkot na hindi natupad ang mga inaasahan ni Yezuan. Boom! Biglang, nagkaroon ng malakas na putok, at nakita ko ang isang nakasisilaw na liwanag na lumitaw, at sa wakas ay sumalakay si Lin Tianzhou. Sa liwanag na ito, hindi pa rin naiintindihan ng mga taga-Green Dragon Gang na may kakaiba rito, kaya napangiwi silang lahat. Siyempre, si Yezuan ang mas nagalit sa kanila. Pinlit mo ako, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo, halatang pumasa ka dito, kaya wala, ngunit gusto mong maghanap ng kamatayan. Tumingin si Yezuan sa mga taong iyon at mahinang sinabi, sino ang kausap? Anong klaseng tao ang nagpapanggap na multo? Sa isang iglap, narinig lahat ng mga tao ng Blue Dragon Gang ang boses ni Yezuan. Ngunit kasabay nito ay narinig nila ang boses, na-activate na si Yezuan. System, ay activate ang Wings of the Gods Special Supernatural Power, hinopya ng mga Diyos. Ang Wings of the Gods ay isa ng item na inalis ni Yezuan, ngunit sa huling pagkakataon na ang bagay na ito ay nilamon ng sistema, ito ay talagang nakatakas. Halos lahat ng bagay sa Qiankun Ring ni Yezuan ay kinain ng sistema, ngunit itong Wings of the Gods lang ay napanatili, at hindi ko alam kung ito ay dahil sa napakababa ng kalidad, hindi ito tiningnan ng system, o dahil ito ay sapat na swerte, kaya nanatili ito. Ngunit ngayon, walang magic weapon si Yezuan na maaaring gamitin, kaya inilabas pa niya ang mga pakpak ng mga Diyos. Sa isang iglap, daan-daang figure ang lumitaw, ang mga figure na ito ay pawang mga Diyos na nahulog na, mayroong Kunlun Divine Domain, at mayroon ding Demon God Divine Domains. Siyempre,
ang mga Phantom Shadow na ito ay talagang walang kapangyarihan sa pakikipaglaban, at ang dahilan kung bakit sila pinakawalan ni Yezuan ay para lang lituhin ang mga taong iyon. Oo nga, nang makita ang napakaraming figure na biglang lumitaw, ang mga tao ng Blue Dragon Gang ay nagulat din. Kung tutuusin, ito ang beast hunting area, at ang mga taong pumapasok ay pawang malalakas. Maliban sa kanila na sumasali sa beast hunting, dito, wala talagang tao, kaya likas nilang iniisip na may darating na iba. Bukod dito, ito ay daan-daang mga tao, kung paano ito ginagawang hindi sila nabigla. Nang magulat sila, inilunsad ni Yezuan ang pinakamalakas na pag-atake ng Wings of the Gods. Galit ng mga Diyos. Galit ng mga Diyos. Maaari nitong pahintulutan si Yezuan na paikliin ang kapangyarihan ng mga pakpak ng mga Diyos at maglunsad ng isang ganap na malakas na pag-atake. Ang pag-ataking ito, kung gagamitin ng mag-isa, ay maaaring pumutok ng hanggang 10,000 beses ng crit effect ng ordinaryong pag-atake ni Yezuan. Kung ginamit sa isang grupo, maaari itong umatake ng 10,000 target ng sabay-sabay. Ang kasanayang ito, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Yezuan na gamitin ito, dahil ang dahilan, ito ay napakasimple, dahil si Yezuan ay walang gaanong Divine Wing energy sa simula. Nang maglaon, nagkaroon ng lakas si Yezuan, ngunit hindi na niya kailangan ang bagay na ito, at pagkaraan ng mahabang panahon, nakalimutan niya ito. Kung hindi dahil sa katotohanan ang sistemang ito ay nilamon lamang ang bagay na ito, natatakot ako na baka nakalimutan ni Yezuan ang napakalakas na supernatural na kapangyarihan. Siyempre, kung gusto mong simulan ito, ang konsumo ng enerhiya ng Divine Wings ay napakalaki din, masasabing isang beses lang ito mailulunsad ni Yezuan. Kapag na-launch na ito sa pagkakataong ito, pagkatapos ay masasabing tuluyan ng tinalikuran ni Yezuan ang Wings of the Gods. Kasi, ang current attack is already a low attack, ordinary attack, kahit 10,000 times na, ano kaya? Siyempre, may mental arithmetica o hindi, ang paglulunsad na ito ay maaaring magkaroon ng isang tiyak na epekto. Sa utos ni Yezuan, sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang lumabas sa katawan ni Yezuan. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay mabilis na nag-condensed isa-isa, at pagkatapos ay sinalakay ang mga taong iyon ng sabay-sabay. Ang epekto ng critical na hit ay naisaaktibo kaagad. Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw. Ang usok at alikabok ay nalilito, at sa isang iglap, ang lokasyon ng mga tao ng Green Dragon Gang ay nahulog sa ganap na pag-atake. Alam ni Yezuan sa kanyang puso na kapag ang mga taong iyon ay na-condensed ang Lost Shield, kung gayon ang epekto ng suntok na ito ay hindi magiging perpekto, kaya kailangan ni Yezuan na gumamit ng iba pang paraan ng pag-atake upang makamit ang isang nakamamatay na suntok. Realm of Eternal Night. Ganap na 0. Patayin ang espada, salakayin mo ako. Buong lakas na bumaril si Yezuan, nang walang kaunting pag-aalinlangan. Nang nailunsad na ni Yezuan ang lahat ng kanyang pag-atake, maaari na lamang niyang hintayin ang mga resulta. Siyempre, saglit lang ang paghihintay. Nakakalungkot lang na ang huling epekto ay malayo sa pagiging perpekto gaya ng naisip ni Yezuan, at maaari pa nga itong sabihin na hindi kasiya siya. Nakita ko ang ilang sinag ng liwanag ng sabay-sabay, at ang mga taong iyon ng Green Dragon Gang ay kumalat na sa lahat ng direksyon. Kung nais mong umasa sa mga ordinaryong pag-atake upang harapin ang tanod ng batas, ito ay simpleng panaginip ng hanggal, hindi banggitin ang 10,000 beses, ito ay 1,000,000 beses, natatakot ako na ang epekto ay hindi magiging perpekto. Isa itong multo. Ang mga taong iyon ng Blue Dragon Gang ay halatang tiniis ang patuloy na malalakas na pag-atake ni Yezuan, ngunit nasa mood pa rin silang pag-usapan ang pagiging tunay ng mga multo sa kanilang paligid. Boy, hindi ko akalain na wala kang masyadong lakas, pero ang daming nakakatakot na pamamaraan, matagumpay mo kaming nalinlang, tapos, ang presyo ng upuan, kukunin na natin ang buhay mo. Malumanay na sinabi ni Lin Tianju, sa sandaling iyon ngayon, talagang natakot siya, at naisip na napukaw niya ang isang napakalakas na tao, o isang napakalakas na lakas. Ngunit sino ang nakakaalam, ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang, at ang pag-atake ni Yezuan ay napakahirap din. Dahil dito, napahiya si Lin Tianju, at natural, hindi siya magkakaroon ng magandang mukha para kay Yezuan. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Yezuan, nabigo ang lahat ng kanyang pag-atake,
ito ay resulta na hindi inaasahan ni Yesuan, at gusto man niyang tanggapin ito o hindi, ito ay isang katotohanan na. Mukhang kailangan lang ni Yesuan na gamitin ang Eternal Realm. Dapat mong malaman na na-prompt na ng system na mayroon lamang isang pagkakataon si Yesuan na gamitin ang Eternal Realm bago siya tuluyang gumaling, at lohikal na pagsasalita, hindi ito dapat gamitin ni Yesuan ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Yesuan, kahit na wala siyang lakas upang patayin ang kaaway, maaari pa rin siyang makatakas. Nakakalungkot lang na makakatakas si Yesuan, at kung makakatakas man siya o hindi ay iba't ibang bagay. Parehong nasa likod ni Yesuan sina Mian at Feiyan, kung tatakas si Yesuan ngayon. Hindi nang ahas si Yesuan na isipin ang mga kahihinatnan. Kung gayon, ang tanging paraan upang gawin ito ay ang paggamit sa Eternal Realm. Eternal Realm, sa isang iglap, kasama si Yesuan bilang Chinese at Western, isang kaharian ang lumitaw sa isang iglap. Ang Eternal Realm, na binuksan gamit ang Eternal Points, kapag nabuksan, si Yesuan ay maaaring mag-ayos ng isang espesyal na kaharian sa paligid niya. Sa realm na ito, lahat ng mga katangian ni Yesuan, kabilang ang realm, ay direktang tumaas ng 100 beses. Anong uri ng konsepto ang 100 beses? Ibig sabihin, sa Eternal Realm, mayroon ng lakas si Yesuan na hamanin ang 9-rank Superior God Emperor Realm. Kaya naman, hindi man lang nag-abala si Yesuan na tingnan ang mga taong ito, gayunpaman, alam ni Yesuan na tiyak na matatalo niya sila, kaya bakit siya magtutuon ng higit na pansin. Kabanata 2555, ang pagkabigla ng tatlong pagsuntok. The power of the realm, boy, sa tingin mo matatalo mo kami sa iyo, haha. Napangiti si Lin Tianzhu nang may pagmamalaki, dahil sa pagkakaiba ng lakas, nakita na ni Lin Tianzhu ang cultivation ni Yesuan sa isang sulyap lang. Sa kanyang mga mata, kung gusto ni Yesuan na harapin sila, imposible lang. You, up, take that kid for me, gusto kong makita kung ano pa ang ibig niyang sabihin. Ang sunod-sunod na pag-atake ni Yesuan, bagaman hindi sila nagdulot ng malaking pinsala sa kanila, ginawa rin nila itong kahihiyan, kaya galit na galit si Lin Tianzhu. Gayunpaman, kahit na siya ay galit, hindi siya nag-abala na gumawa ng anuman kay Yesuan. Sa kanyang puso, ang lakas ni Yesuan ay hindi kwalipikadong hayaan siyang gawin ito mismo, kaya direktang inutusan ni Lin Tianzhu ang isang miyembro ng Blue Dragon Gang na kumilos. Oo, child, sumang-ayon ang lalaki, at pagkatapos ay dahan daw ang lumakad patungo kay Yesuan, sa kanyang puso. Sa katunayan, hindi niya masyadong pinapahalagahan si Yesuan. Sa kanyang puso, hindi ito nangangailangan ng anumang pagsisikap na ibagsak si Yesuan. Anak, sumuko ka ng masunurin, maaari kang magdusa ng mas kaunti, kung hindi, ikaw ang magdurusa. Sinabi ng lalaki kay Yesuan, at kahit na, ang hitsura na iyon, tila para sa ikabubuti ni Yesuan. Hindi nag-abalang tingnan siya ni Yesuan. Sa sarili niyang walang hanggang kaharian, nang ahas siyang maging napakayabang, kung gayon, gusto ni Yesuan na makita kung anong uri ng ekspresyon ng mayroon ang lalaking ito. Hindi gumagalaw si Yesuan. Maging ang Divine Sword ay bumalik sa panig ni Yesuan, na parang isinuko na niya ang kanyang depensa. Ang taong mula sa Qinglong Gang, na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, ay nagsabi pa, mabuti ito, bata, huwag kang mag-alala, hihilingin ko sa Young Master na hayaan kang mamatay ng kaunti ng mas masaya. Panipi, habang nagsasalita siya, ang mga tao mula sa Green Dragon Gang ay naglakad na patungo kay Yesuan. Sa kanyang kamay, isang mahinang liwanag ang nagsimulang kumukma, at alam ni Yesuan na ito ang kapangyarihan ng batas. Gayunpaman, hindi pa rin kumikibo si Yesuan, ngunit hinayaan ang lalaki na lumapit sa kanya. Ang mga tao ng Green Dragon Gang ay lubos na ipinagmamalaki sa sandaling ito, sa kanyang puso, sa sandaling siya ay lumabas, si Yesuan ay natakot kaya hindi siya naglakas loob na kumilos. Walang alinlangan na ito ay isang bagay na nakakaligtas sa mukha. Gayunpaman, nang kanyang inabot at hinawakan si Yesuan, iniunat din ni Yesuan ang kanyang kamay sa parehong oras. Ang dalawang kamay ay nagbanggaan sa hangin, at ang liwanag ng batas na ito ay dumidilim sa kanilang mga kamay, at ito ay ang taong mula sa Green Dragon Gang. Sa kabilang banda, walang nagbago, na para bang ito ay walang pagtatanggol.
Magtataka pa nga ang mga tao kung ang kamay na ito na walang kahit kititing na basbas ng kapangyarihan ng batas ay mapuputol agad kapag nahawakan na. Ngunit ito ba talaga ang mangyayari? Sa sandaling ito, ang lahat ng nasa Blue Dragon Gang ay tila napagpasyahan na si Yezuan ay isa lamang hand-to-hand capture, kaya walang sinuman ang may kaunting depensa, at lahat sila ay tumingin kay Yezuan ng napakadali. Sa kanilang mga mata, marahil, si Yezuan ay isang dumadaan lamang, isang langgam. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay naging hanggal sa kanilang lahat, at maaari pang ang sabihin na lahat sila ay pinatay. Dahil, noong nakipag-ugnayan si Yezuan sa taong mula sa Green Dragon Gang, hindi ang taong mula sa Green Dragon Gang ang humawak kay Yezuan, ngunit kinurot ni Yezuan ang kamay ng taong mula sa Green Dragon Gang ng napakaswol. Tapos, isang suntok lang, isang suntok lang. Napakadirekta, napakagandang suntok. Ngunit sa suntok na iyon, nagkaroon ng biglaang pagkabigla sa hangin, at pagkatapos, ang taong mula sa Qinglonggang ay nawala ang lahat ng kanyang paggalaw, at alam ng lahat na ang kanyang pagkadyos ay nabasag. Paano ito posible? Walang naniniwala sa kanilang mga mata, dahil ang nakikita nila ngayon ay masyadong kakaiba at masyadong nakakatakot. Isang suntok lang, pero nakakapatay ito ng malakas na tao sa kalooban. Dapat mong malaman na ngayon lang nila nakita ang lakas ni Yezuan, ngunit ito ay nasa Divine Venerable Realm lamang. Kahit na ito ay ang 9th rank pick Superior God Venerable Realm, paano niya papatayin ang isang powerhouse ng God Emperor Realm ng ganoon kadali? Nasilaw ba sila, o nagbago na ba ang mundo, at bakit ito nangyayari? Nanlaki ang mga mata ni Lin Tianzhu, nakatingin sa eksenang ito na hindi makapaniwala, ang eksenang ito ay labag lamang sa kanilang kaalaman. Ang kalkulasyon ay mayroon kang malakas na lakas, ngunit ang persepsyon ng kaharian ay naruroon, at ang isang maliit na tao sa Divine Venerable Realm ay maaaring pumatay ng isang malakas na tao na malapit nang makapasok sa Medium God Emperor Realm. Aba, kahit anong tingin mo, sa tingin mo, nakakatakot. Ito ay hindi isang ilusyon, ito ay isang bagay na totoo. Tungkol sa puntong ito, kinailangan itong tanggapin ni Lin Tianzhu kahit na ayaw niyang tanggapin ito. Talo talaga ang kampanya, at bagsak na bagsak, isang suntok lang. Lumingon si Yezuan at tumingin sa iba pang Blue Dragon Gang, ngunit biglang gumalaw ang kanyang boses. Nang muli siyang lumitaw, napunta na siya sa gilid ng isang miyembro ng Blue Dragon Gang. Maaari kang mamatay, malumanay na sabi ni Yezuan, at habang nagsasalita siya, umaalis na ang kamao niya. Panipi, isa pang suntok, isa pang simpleng suntok. Gayunpaman, muling pinatay ang Blue Dragon Gang. Ni kahit katiting nakakayahang lumaban. Ito ay masyadong malakas, ito ay masyadong malakas. Natakot ang ilang tao, at tinakot pa ang 6 na Diyos at nagmamadaling tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang pagkakataon, dahil, kasabay ng paggalaw ng kanyang figure, gumalaw din si Yezuan, at agad na lumitaw sa kanyang harapan. Tulad ng pagkurot ng manok, hinawakan ni Yezuan ang leeg ng lalaki at pinalamig siya sa pwesto. Gusto mong tumakbo? Ano ang pinuntahan mo kanina, tapos ngayon naisipan mong tumakbo? Gabi na, boom, isa pang suntok, at isa pang malakas na lalaki ang nahulog. Ito ay masyadong nakakatakot, ito ay talagang nakakatakot, at ang iba pang mga tao ng Blue Dragon Gang, kabilang ang Lin Tianzhu na iyon, ay labis na natakot na si Lian Dongdao ay hindi nang ahas na kumilos. Sino ba naman itong lalaking ito? Bakit may napakalakas na pag-atake? 3 suntok ang ikinamatay ng 3 tao, at lahat sila ay mga taong may mas mataas na lakas kaysa sa kanya, masyadong kakaiba at nakakatakot ang ganoong sitwasyon. Poof! Ito ay tunog ng isang taong lumuhad sa lupa, tumingin si Yezuan, ngunit nalaman na si Lin Tianzhu ay talagang lumuhad sa lupa. Senyor, ang maliit ay may mga mata at walang butil, nakakagambala sa nakatatanda. Handa akong isakripisyo ang lahat ng aking Origin Divine Crystals, hinihiling ko lamang sa mga nakatatanda na hilingin ang maliit. Ito ang Lin Tianzhu na nagyabang na siya ang Lao Tzu's Ancient Secret Realm. Inamin niya ang pagkatalo, hindi lang inamin ang pagkatalo, ngunit siya ay desperado na, ang lakas ni Yezuan na tumawid sa level at patayin ang 3 powerhouse na may 3 suntok ay lubos na siyang nakumbinsi. Gayunpaman, ganoon pa rin ang pangungusap, gusto ko nang sumuko, huli na ba ang lahat?
Tumingin si Yezuan sa lalaki, ngunit napaka-casual na sinabi, patayin ka, kung gayon, ang iyong Tiancun ring ay akin din, bakit kita pa aalisin? Naisip mo bang iligtas ako ngayon lang? Panipik. I-preview, ang God Realm chapter ay magtatapos sa isang paragraph, at ang susunod na bagay ay ang Interstellar chapter, maaari mong abangan ito. Bilang karagdagan, ang Moonfall V Letter Public ang pampublikong numerong Yueluo 666, paminsan-minsan ay magpapadala ang Moonfall ng mga pulang sobre dito upang pasalamatan ang lahat. Kabanata 2556. Umalis. Mga nakatatanda, tayo ay nagkamali, alam nating tayo ay mali, hilingin sa mga nakatatanda na itaas ang kanilang marangal na mga kamay, iligtas mo lang ako at maghintay. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Lin Tianzhu, kundi ang lahat ng mga tao ng Blue Dragon Gang ay lumuhod. Si Yezuan ay nakapatay ng 3 tao sa pamamagitan ng 3 suntok, na naging dahilan upang sila ay maging desperado, hindi sila nang ahas na isipin kung gaano ito kalakas. Nakakalungkot na hindi nilayo ni Yezuan na palayain sila. Alam ni Yezuan sa kanyang puso na hinayaan na niya sila ngayon. Kapag lumabas na siya, si Yezuan na mismo ang nanggugulo para sa kanyang sarili. Naniniwala si Yezuan na sa sandaling bumalik ang mga taong ito, susubukan nilang hanapin ang kanilang sarili at pagkatapos ay papatayin ang kanilang sarili. Sa makatuwid, hindi sila bibigyan ni Yezuan ng ganoong pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang lahat ng kamatayan. Gumalaw si Yezuan, na parang hindi mabilang na si Yezuan ang sabay-sabay na lumitaw, ngunit sa katunayan, ito ay dahil lang sa mabilis siya. Sa isang iglap, ang lahat ng mga tao ng Blue Dragon Gang, kabilang si Lin Tianzhu, ay napatay. At pagkatapos, ang mga epekto ng Eternal Realm sa wakas ay natapos na. Ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at ang lahat ng Tiancun ring ng mga taong ito ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan, at pagkatapos ay direktang nilamon sila. Ding, ang sistema ay nagudyok, ang host ay nakalusot, at ang kasalukuyang kaharian ay isang pangalawang antas na mababa ang Diyos na kaharian ng Emperador. Sa wakas ay nakalusot, ang mga taong ito ay may malaking bilang ng Origin Divine Crystal sa kanilang mga kamay, pati na rin ang iba pang mapagkukunan, lalo na si Lin Tianzhu, dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan, ang magagandang bagay sa Tiancun ring, higit pa. Siyempre, sa sandaling ito ay naging Yezuan at ang karanasan ng system. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang host ay patuloy na lumalaktaw sa antas at pumatay, makakuha ng isang espesyal na gantimpala, at isang sobrang lottery. Ding, nag-prompt ang system, pinapatay ng host ang bloodline ng sinaunang lihim na kaharian at hawak itong sobrang lottery, ang kalidad ay na-upgrade sa sinaunang antas. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang sistema ng enerhiya ay hindi sapat, ang lottery na ito, ang kalidad ay tinanggihan. Ang tuloy-tuloy na system prompt ay naging dahilan para ayaw ni Yezuan sa kanyang puso, dahil sa wakas ay nanalo siya sa isang espesyal na lottery, ngunit ang hindi niya inaasahan ay agad na bumaba ang kalidad. Bagamat alam ni Yezuan na ang dahilan ng pagbaba ng kalidad sa pagkakataong ito ay dahil sa kakulangan ng enerhiya sa sistema, pagkatapos ng lahat, lumipad ito ng ganito nang makuha niya ang kanyang mga kamay, at hindi maiwasang malungkot si Yezuan sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, kahit na bumaba ang kalidad, ngunit sa anumang kaso, ito ay isa ring sinaunang antas ng lottery, naniniwala si Yezuan na hindi niya masasabi na makakapag-drawing siya ng anumang magagandang bagay. System, gagamitin ko itong Ancient Lottery. Ding, ginagamit ng host ang Ancient Lottery, at random na iginuhit ang mga reward. Ding, ang system prompt, congratulations sa host para sa pagkuha ng espesyal na Treasure Origin Heart. Puso ng pinagmulan. Ano ito? Nagmamadali itong binuksan ni Yezuan para tingnan, alam mo, ito ay isang sinaunang lottery, kung gayon, ang Origin Heart na ito ay hindi dapat isang simpleng bagay. Heart of Origin, isang espesyal na material na naglalaman ng kapangyarihan ng pinagmulan ng batas, ang bagay na ito ay natural, lumitaw noong sinaunang panahon, ngunit nawala din noong sinaunang panahon, sinasabing ang pagkuha ng bagay na ito, maaari kang makakuha ng pagkakataon na kontrolin ang kapangyarihan ng batas. Ang espesyal na kakayahan ng Heart of the Origin, ang batas ay masusubaybayan.
Kung ang host ay pinagsama sa puso ng pinagmulan, magkakaroon ito ng kakayahang masubaybayan ang pinagmulan ng batas, na hindi direktang makapagbibigay ng makapangyarihang kakayahan para sa host, ngunit maaari nitong payagan ang host na makakuha ng napakalakas na kakayahang maunawaan ang batas ng lahat. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa pinagmulan ng batas, galugarin ang lahat ng mga batas, sa sandaling mayroon ka ng puso ng batas, kung gayon ang kapangyarihan ng pinagmulan ay hindi magiging lihim, at ang host ay magkakaroon ng pagkakataon na maunawaan ang pinagmulan ng batas, upang makakuha ng pagkakataong kontrolin ang kapangyarihan ng batas. Ang alamat ng sinaunang panahon ay talagang totoo, ngunit ang puso ng batas na ito ay isang makapangyarihang kayamanan na maaaring makaunawa sa kabaligtaran ng pinagmulan ni Yesuan. Saan magdadalawang isip si Yesuan, at agad na isinama ang origin heart na iyon sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nagkaroon na ng sense si Yesuan, at ang pinaka-intuitive na manifestation ay ang pag-unawa ni Yesuan sa batas ay mas mabilis. Ang pagsubaybay sa kapangyarihan ng pinagmulan ng batas ay walang alinlangan na isang mahusay na paraan upang mapabuti ang pananaw ng batas. At sa sandaling ito, nakuha ni Yesuan ang gayong kakayahan. Si Yesuan ay lubos na nasisiyahan sa kanyang puso, bagamat sa ibabaw ngayon, tila hindi gaanong bumuti ang lakas ni Yesuan, ngunit alam ni Yesuan ang halaga ng bagay na ito. Hindi na posible na tawagan siyang mag-isa, dahil nakapasok na siya sa katawan ni Yesuan. Ang origin heart na ito, kapag ito ay pinagsama kay Yesuan, ito ay talagang katumbas ng pagbibigay kay Yesuan ng isa pang katangian na kasama nito. Ang katangiang ito ay upang masubaybayan ang pinagmulan ng kapangyarihan ng batas. Kaya, hayaan si Yesuan na magkaroon ng kakayahang kontrolin ang batas. Alam mo, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang unang nais na makakuha ng origin heart na ito, ngunit hindi nila ito maaaring hilingin, pagkatapos ng lahat, ang origin heart ay matagal nang nawala. At ngayong nakuha na ni Yesuan ang origin heart na ito sa pamamagitan ng system, ano ang kinakatawan nito? Ibig sabihin, pagkakataon. Isang pagkakataon upang gamitin ang kapangyarihan ng batas. Matapos patayin ang mga taong ito mula sa Blue Dragon Gang, muling pinalakas ni Yesuan ang pagbabawal na kanyang inayos. Sa kabutihang palad, sa susunod na pagkakataon, walang makakita sa pagbabawal ni Yesuan. Isang buwan ng mga bagay, sa wakas, ang pangangaso ay tapos na. Walang sinuman ang maaaring manatili dito, dahil kapag natapos na ang pamamaril, lahat ay sapilitang ita-teleport palayo. Nasaan man ang mga taong ito, automatikong lalabas ang oras. Sa orihinal, sa katunayan, ang mga espesyal na espasyong ito na hawak ng mga hayop sa pangangaso ay napaka-exclusibo, hindi dahil ang pinagmulan ng mga hayop sa kanila ay xenophobic, ngunit ang lihim na kaharian mismo ay xenophobic. Ang lihim na kaharian kung saan nakatira ang mga hayop na ito ay may napaka-espesyal na katangian, walang nakakaalam kung bakit, ngunit alam ito ng lahat, at walang paraan upang labagin ito. Ibig sabihin, sa tuwing darating ang oras ng pagbubukas, maliban sa origin beast at source beast, sinumang ibang dayuhang tao, kahit na mga dayuhang bagay, ay ita-teleport palayo. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay ni Yesuan, nawala na sina Mian at Feiyan, dahil alam ni Yesuan na kapag umalis na siya rito, hindi may iwasang mahuhulog siya sa sitwasyong mababantayan muli. At pagkaalis, natural na hindi sila basta-basta na teleport sa malayo, ngunit diretsyong bumalik sa lugar na kanilang pinasukan noon. Hanggang sa lumabas ang lahat ay alam ni Yesuan kung gaano karaming tao ang nahulog sa isang beast hunt. Natatakot ako na sa pagkakataong ito, ang ikatlong bahagi ng mga tao ay mananatili doon magpakailanman. Siyempre, ang mga makakalabas ay labis na nasasabik. Ang pangangaso sa origin beast at ang pagkuha ng origin divine crystal ay isang bagay na pinapangarap ng lahat. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw si Yesuan, nalaman niyang nalock siya ng dalawang banal na pag-iisip ng sabay. Mayroong patuloy na malaking bilang ni Yesuan, na parang sinusuri nila kung may nangyari kay Yesuan pagkatapos pumasok. Siyempre, alam ni Yesuan na ang banal na kaisipang ito ay ang Panginoon ng lungsod. Para sa iba pang banal na kaisipan, hindi maintindihan ni Yesuan kung sino iyon. Nagkaroon ng matinding puot sa banal na kaisipang ito, at masasabing kung hindi dahil sa espesyal na lugar na ito, natatakot ako na nagawa na ito ng tao.
Natural, ang taong iyon ay ang pinuno ng Blue Dragon Gang. Ang Lin Tianzhu na iyon ay mayroon ding isang espesyal na supernatural na kapangyarihan, iyon ay, maaari niyang ailakip ang kanyang mga banal na kaisipan sa target ng walang nakakaalam, na kadalasang magagamit upang ituloy ang target, ngunit ngayon, maaari rin itong ipaalam sa moderator ng Green Dragon Gang kung sino ang pumatay kay Lin Tianzhu. Kabanata 2557, Puot. Bahagyang gumalaw ang puso ni Yezuan, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang abnormalidad, binigyang pansin ng Panginoon ng lungsod ang kanyang sarili, at natural na pinagmamasdan ang kanyang pagganap sa pagkakataong ito, gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Yezuan ay talagang hindi nagpakita ng kahit ano. Para sa 10 Origin Divine Crystals, kahit si Yezuan ay hindi kinuha ang mga ito. Siyempre, hindi naman sa hindi kayang tanggapin ni Yezuan, pero ayaw niya talagang kunin. Huwag tingnan ang 10 Origin Divine Crystals na ito, hindi ito gaanong tunog, ngunit ngayon, para kay Yezuan, ito ay napakahalaga. Gayunpaman, mayroon siyang sapat na dahilan upang tumanggi na magbayad, kaya hindi siya natatakot sa anuman. Pakibayaran mo ang iyong Origin Crystal. Kakalakad lang ni Yezuan papunta sa exit, at isang malakas na lalaki mula sa City Lord's Mansion ang nagsabi kay Yezuan. Ang pagsisimula ng isang beast hunt ay hindi isang simpleng bagay, at ang mga mapagkukunan na kailangang ubusin ay napakalaki din. Siyempre, siguradong kikitain ang kita ng 10 Origin Divine Crystals bawat tao. Tumingin si Yezuan sa malakas na lalaki, ngunit naglabas lamang siya ng 3 Origin Divine Crystals, at pagkatapos ay nagsabi, sa pagkakataong ito ay nanghuli ako ng mga hayop, wala akong napala, ito lang ang pakinabang ko. Panipi, ano ba? Nanlaki ang mga mata ng malakas na lalaki, may mga tao na sinubukang dukutin ang 10 Origin Divine Crystals na ito noon, ngunit ang wakas ay napakalungkot, dahil siya ang may pananagutan sa pagkolekta ng Origin Divine Crystals, at natural, siya rin ang mananagot sa pagsugpo sa ganitong uri ng mga taong walang alam. Sa sandaling ito, ang malakas na lalaking ito ay nagalit na, at handa pa siyang kumilos. Gayunpaman, isang boses ang umalangaw-ngaw. Oh, sabi mo na harvest mo na itong 3 Origin Divine Crystals ngayon. May dahilan ba? Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang may priority na pumasok sa beast hunting area kung saan matatagpuan ang Divine Venerable Realm? Posible bang wala ka na ring lakas para manghuli sa Origin Beast? Panginoon ng Kastilyo. Umalis ang lahat, at ito pala ang Panginoon ng lungsod. Mayroon ng sapat na mga salita si Yezuan, kaya sa sandaling ito, direktang sinabi niya, City Lord Ningjan, hindi dahil wala akong kakayahang manghuli ng Origin Beast, ngunit sa beast hunting area, palaging may mga taong ninanakawan ito, at hindi ako pumapasok sa Divine Venerable Realm Beast Hunting Area, kundi sa Divine Emperor Realm Beast Hunting Area. Panipi, God Emperor Realm Beast Hunting Area. Maaaring hindi ito gaanong tunog, ngunit ang mga ekspresyon ng maraming tao ay nagbago ng husto. Dahil alam na alam nilang lahat na si Yezuan ay talagang nakatalaga sa Divine Emperor Realm Beast Hunting Area, na nangangahulugang hindi pa nalagpasan ni Yezuan ang Divine Emperor Realm, gayunpaman, ito ay isang maliit na tao na nakaligtas sa Divine Emperor Realm Beast Hunting Area, na isa ng kahangahangang bagay. Higit pa rito, sinabi rin ni Yezuan na siya ay patuloy na ninakawan, ibig sabihin, nakipag-away siya sa mga powerhouse ng God Emperor Realm ng higit sa isang beses, at pagkatapos ay hindi lamang siya magaling, ngunit siya rin ay lumabas na buhay. Laktawan ang antas ng labanan, ngunit huwag magdusa ng anumang pagkalugi. Sa gayong lakas, walang sino man ang maaaring tumingin dito. Sabi mo hindi ka pumasok sa lugar ng Divine Venerable Realm. Bahagyang sumimangot ang City Lord, sa katunayan, inayos niya na pumasok si Yezuan sa Divine Venerable Realm Beast Hunting Area ng mag-isa, na kung saan ay espesyal na pangangalaga kay Yezuan, ngunit hindi pumasok si Yezuan. Kailangan itong magtaka kung may taong nasa ilalim ng kanyang utos na sadyang pinupuntirya si Yezuan. Sa sandaling ito, isang God Emperor Realm Beast Hunter na kabilang sa City Lord's Mansion ang lumakad sa harap ng City Lord at bamulong ng ilang salita sa City Lord. Biglang tumingin ang City Lord ng diretsyo sa malayo. Ayan, nandoon ang leader ng Blue Dragon Gang. Lumalabas na ang hindi alam ni Yezuan ay nakikipag-away siya sa mga tao ng Blue Dragon Gang, at nakita talaga ito ng ilang tao,
ngunit sa oras na iyon, nangangaso siya ng mga hayop, kaya natural na walang pumapansin dito, ngunit ngayong nakalabas na siya, wala siyang itatago. Bahagyang kumunat ang noo ng pinuno ng Green Dragon Gang, hindi maintindihan kung bakit biglang tumingin sa kanya ng ganito ang City Lord. Bagamat naramdaman niya na si Yezuan ang pumatay sa kanyang matuwid na anak, ngunit dahil mahina ang lakas ni Yezuan, hindi pa rin siya sigurado. Sa kabaligtaran, ang sulyap ng Panginoon ng lungsod ang nagpaisip sa kanya na ito ay kagagawan ni Yezuan. Damn it, anong kalokohan ang ginamit mo para patayin ang anak ko? Ang pinuno ng Qinglong Gang ay tahimik na nag-iisip sa kanyang puso, sa sandaling ito, natural na hindi siya magsasabi ng kahit ano ng malinaw. Pagkatapos ng lahat, ang mukha ng Panginoon ng lungsod ay kailangan pa ring ibigay, ngunit sa kanyang puso, binigyan na niya si Yezuan ng utos ng pagpatay. Si Lin Tianzhu, kung tutusin, ay ang kanyang pinaka-optimistikong anak, masasabing siya rin ang nagtalaga sa kanya, ang magiging tagapagmana ng mantle, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay mamamatay sa kamay ng gayong bata. Gayunpaman, sa sandaling ito, may isa pang dahilan kung bakit hindi ito ginagawa ng pinuno ng gang ng Qinglong Gang, iyon ay, hinala niya na ang bagay na ito ay maaaring sulsol ng Panginoon ng lungsod. Sa mga mata ng pinuno ng Blue Dragon Gang, ang lakas ni Yezuan ay ganap na imposibleng patayin si Lin Tianzhu, hindi banggitin, hindi lang si Lin Tianzhu ang pumasok sa beast hunting. At ngayong bumagsak na si Lin Tianzhu, ang tulong ng Green Dragon Gang ay kailangang magtaka, ito kaya ang kaayusan ng Panginoon ng lungsod. Lalong lumalakas ang kanyang Blue Dragon Gang, bagamat hindi ito sapat para talagang banta ang katayuan ng City Lord's Mansion, ngunit hindi ito mas malala. Kung tutuusin, mayroon na siyang mga kwalifikasyon para maupo sa pantay na katayuan sa Panginoon ng lungsod. Hindi kaya gustong makita ng City Lord ang pag-unlad ng Blue Dragon Gang, kaya sinadya niyang iayos ang mga tao na patayin si Lin Tianzhu. Hindi ko matitiis ang pinuno ng Blue Dragon Gang na hindi mag-isip ng ganito, kung tutuusin, sa harap ng mga interes, kahit ano ay maaaring mangyari. At saka, walang gaanong pagkakaibigan sa pagitan niya at ng City Lord. Sa sandaling ito, narinig ng City Lord ang ginawa ni Yezuan, ngunit hindi niya ito sinisisi kahit kaunti, ngunit napakasaya sa kanyang puso. Nakapasok siya sa beast hunting area ng God Emperor Realm gamit ang lakas ng God Emperor Realm, at lumabas ng hindi nasaktan, na nagpakita na ng potensyal ni Yezuan, hindi pa banggitin, pinatay din ng taong ito ang opponent. Sa tinatawag nitong katayuan at lakas, natural na wala siyang pakialam kung sino ang pinatay ni Yezuan. At this moment, after listening to the person's report, the City Lord laughed and said loud, "So ayun nga, parang teleportation error talaga, tapos, this time, hindi ka magbabayad ng Origin Divine Crystal, hindi violation, okay, dito na matatapos ang usapin na to, pwede ka nang umalis." Panipi, hindi nagsalita si Yezuan, ngunit dirdiretsyong naglakad patungo sa kanyang tirahan. Kung tutuusin, si Yezuan ay may mas mahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Kung bakit hindi sinabi ni Yezuan na pumasok siya sa beast hunting area ng God Emperor Realm mula sa beast hunting area ng Divine Venerable Realm, dahil lang sa pakiramdam ni Yezuan na hindi ito kailangan. Sa puso ni Yezuan, naisip pa niya na alam talaga ng City Lord's Mansion ang mga bagay na ito. Mabilis na bumalik si Yezuan sa kanyang Ye-Mansion, at pagkatapos ay direktang nagtakda ng pagbabawal sa kanyang paninirahan dahil sa retreat at cultivation. Siyempre, sa pagkakataong ito, inalis pa ni Yezuan ang mga nakatagong pagbabawal sa pagbabantay. Dahil kinamiyan at Feiyan, ayaw ni Yezuan na malaman ng sinuman ang tungkol sa kanilang pag-iral. Sa sandaling ito, hindi pa gumagaling ang dalawang anak na babae, ngunit kailangang mag-alala si Yezuan, saan dapat ayusin ang dalawang anak na babae. Ang kanyang Ye-Mansion ay natural na ang pinaka-hindi naaangkop na lugar. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay nasa ilalim ng surveillance anumang oras. So saan ka nagpunta? Hindi nababagay, kapag nadiskubre ito ng City Lord's Mansion, natatakot ako na mas magulo pa. Kung tutuusin, si Mian ang una sa lakas ni Feiyan, kaya't matuklasan man ito, hindi ito magdudulot ng selos, ngunit iba ang luo-luo. Ang paglilinang ng Supreme God Monarch Realm, sa unang layer na ito, ay itinuturing na isang malakas na tao. Kabanata 2558, Paggising.
Paano dapat pumili si Yezuan? Ang tanong na ito ay natigilan kay Yezuan saglit. Ngunit habang nag-iisip si Yezuan, naunang nagising si Feiyan. Pagkatapos ng lahat, ang sapilitang teleportasyon na ito ay isang pormasayon na inayos ni Feiyan, at habang nasa daan, si Mian ang patuloy na nagbibigay ng enerhiya, kaya naunang gumising si Feiyan. Iminulat ni Feiyan ang kanyang mga mata sa pagkalito, at kung ano ang nangyari sa daan, masasabing sila lang ang nakakaalam nito. Ang sapilitang teleportasyon na ito, sa mga tuntunin ng oras ni Yezuan, ay ilang araw lamang. Gayunpaman, sina Feiyan at Mian, sa katunayan, ay dumaan sa daan-daang taon. Ang proporsyon ng oras sa teleportasyon ay hindi katulad ng proporsyon ng oras sa labas ng mundo. Ang mga daan-daang taon na ito ay nakakainip, nakakapagod, at mapanganib, at masasabing ilang beses, halos mawala sila sa teleportasyon. Sa ikalabing pagkakataon, naisipan ni Feiyan na sumuko. Ang teleportasyon ay nangangailangan ng patuloy na supply ng banal na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng batas. Sa proseso ng paghahatid, maaari kang magdusa ng iba't ibang mga paghihirap anumang oras. Nakatagpo sila ng unos ng Void Loss, ganap na napunit ang kanilang mga katawan, at pagkatapos ay pinagdikit ng kapangyarihan ng pagbuo. Inatake sila ng Void Beasts, nagtatago sa Void at nilalamon ang mga kaluluwa ng mga Diyos. Ang kapangyarihan ng pormasayon ay nagbabantay sa kanila, at ang kawalan ng kapangyarihan at matinding sakit ng banal na kaluluwa na hinayla ng dalawang puwersa ay hindi isang bagay na maiisip ng mga taong hindi pa nakaranas nito. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng laman. Salaitan silang dalawa sa pamunuan ng formation dahil kung hindi sila nagpapahinga, hindi sila makakapitan kahit na may sapat na energy support ang formation. Sa loob ng mga dekada, makikita mo lamang ang walang katapusang kawalan, ang kakaibang liwanag ng batas, at maaari mo lamang itanim ng tahimik ang banal na kapangyarihan ng mag-isa, at ang kalungkutan na nagtutulak sa pagbuo ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Masasabi pa nga na hanggang sa sandaling ito, hindi pa sinasadyang hinihimok ni Feiyan ang banal na kapangyarihan. Ang isang malambot na banal na kapangyarihan ay direktang nagmula sa katawan ni Feiyan, at sa mga mata ni Feiyan, singuran lang ang naroon. Lumipad na usok, lumilipad na usok, gumising ka, gumising ka. Natural na alam ni Yezuan kung ano ang sitwasyon ngayon ni Feiyan, kaya dali-dali niyang sinubukang gisingin si Feiyan. Sa sandaling ito, hindi maaaring humiram si Yezuan ng anumang panlabas na paraan para abalahin si Feiyan. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni Feiyan, tinawag itong Lost Soul. Ang tinatawag na pagkawala ng kaluluwa ay tumutukoy sa isang espesyal na estado kung saan pinipili ng isang tao na isara ang kanyang isipan dahil sa pagkatagpo ng isa o higit pang stimuli, upang makatakas mula sa realidad. At sa ganitong estado, ang isip at kapangyarihan ng kaluluwa ng tao ay lubhang hindi matatag. Parang ulap lang ng usok, at kung anumang panlabas na puwersa ang dumampi dito, tuluyang mawawala. Sa kabutihang palad, naalala pa rin ni Yezuan na nang lumitaw ang dalawang babae, tinawag nila ang kanyang pangalan, at pagkatapos ay nahimatay. Sa makatuwid, ang kanilang estado ng pagkawala ng kaluluwa ay isang ilusyon lamang, isang likas na pagkilos ng pag-iingat sa sarili. Dapat mong malaman na ang tunay na pagkawala ng kaluluwa ay hindi maliligtas sa anumang paraan. Kaya sa sandaling ito, hindi nang ahas si Yezuan na gumamit ng anumang panlabas na puwersa upang pasiglahin si Feiyan, maaari lamang niyang tawagan si Feiyan. Kahit na ito ang tawag na ito, hindi siya nang ahas na magdala ng kahit kaunting pahiwatig ng banal na pag-iisip sa lahat, maaari lamang itong maging ang pinakakaraniwang tawag. Feiyan, Feiyan, gumising ka, ako si Yezuan, lumapit ka sa akin. Paulit-ulit na tumatawag si Yezuan, at sa wakas, nag-react si Feiyan, nakita ko lang si Feiyan muna na nakatingin kay Yezuan, nakatingin sa direksyon ni Yezuan na hindi nakatutok ang mga mata. Dahan-dahan, ang mga mata ni Feiyan ay nagsimulang mamuo, at ang focus ay nagsimulang magtipon. Bata, sa wakas, sumigaw si Feiyan. At ang sigaw na ito ay nagpagaan ng loob kay Yezuan sa isang iglap. Nakabawi na rin sa wakas ang lumilipad na usok. Child, ikaw talaga, sa wakas nandito na tayo.
Biglang, ang lumilipad na usok ay direktang bumagsak sa katawan ni Yezuan, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa nakalipas na daan-daang taon, ang tanging bagay na sumuporta kina Feiyan at Mian ay ang hanapin ang paniniwala ni Yezuan. Masasabing kung hindi dahil sa paniniwalang ito ay nawala na sila. Ang mundo sa kawalan ay hindi maiisip sa labas ng mundo. Ang kalungkutan doon ay hindi maisip. Sa labas ng mundo, libu-libong taon ng pag-urong ang kayang tiisin, ngunit sa kawalan, kahit isang araw, napakahirap. Dahil doon, walang oras, walang puwang. Wala, doon, wala lang, kahit paminsan-minsan ay nakakaharap mo ang ilang hininga ng batas, ito ay lubhang magulo. Nang umiiyak si Feiyan habang hawak si Yezuan, gumagalaw ang isip ni Yezuan, at naramdaman na niya ang ibang tao na sumugod sa kanya, at nagising din si Mizuan. Pagkatapos ng lahat, si Mizuan ay ang Diyos na Panginoon ng Kunlun Divine Domain. Sa panahon ng Divine Realm Continent, si Yezuan ay makakatingala lamang kay Mizuan, at kahit nasabihin na kung wala si Mizuan, natatakot ako na si Yezuan ay hindi makakarating sa hakbang na ito ngayon. Para kay Mizuan, ang puso ni Yezuan ay higit na paggalang. Ngunit ngayon ang yakap na ito mula kay Tia Mi ay tila may naintindihan kay Yezuan, ngunit hindi ito masyadong malinaw. Masasabing hindi kailanman naisip ni Yezuan na may maaaring mangyari sa kanya noon. Kahit na noong si Yezuan ay nasa Kunlun Divine Domain, hindi siya gaanong takot kay Mizuan gaya ng iba. Ngunit pagkatapos ng lahat, mula sa simula ng Yezuan hanggang sa Kunlun Divine Domain, si Mizuan ay ang mataas na Diyos na Panginoon, kaya kahit paano mo ito tingnan, nararamdaman mo na maaaring si Mizuan at Yezuan ay walang posibilidad. Gayunpaman, ito ay tila isang bagay na walang pagkakataon, ngunit ngayon nangyari pa rin, maniwala man si Yezuan o hindi. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang yakap ni Mian ay hindi na kailangan ng anumang paliwanag. Nagdaan sina Mian at Feiyan sa mga paghihirap upang mahanap si Yezuan, at may ilang bagay na hindi na nila kailangang ipaliwanag. Marahil, lumapit si Feiyan kay Yezuan, at masasabing dahil nilamon ni Yezuan ang bangkay ng lumilipad na balahibo sa kalawakan. Ngunit, ano ang tungkol dito? Walang iba kundi ang pag-ibig. Tinitigan ni Yezuan si Mian ng nakakatuwang, ngunit hindi na kailangang magsabi pa kung mayroon siyang karagdagang mga salita. Nagsimula silang tatlo na mag-usap tungkol sa kanilang mga karanasan sa panahong ito, lalo na para kina Mian at Feiyan na dumaan sa napakaraming panganib upang mahanap ang kanilang sarili, hindi na makahanap ng anumang salita si Yezuan para ilarawan ito. Kaya sa loob-loob ko, mas lalo kong napagdesisyonan na hindi ko dapat hayaang mapahamak ang alinman sa Mian o Feiyan, syempre, may luho-luho. Sa tatlong anak na babae, sinuman sa kanila, hindi dapat hayaan ni Yezuan na masaktan sila kahit kaunti. Lumipas ang isang buwan. Isang buwan silang tatlo sa kwartong iyon pero hindi man lang lumalabas. Dati, dahil kapwa nasa koma sina Mian at Feiyan, nagawang pansamantalang ilagay ni Yezuan sa gilid ng lumalamon na espasyo, ngunit sa sandaling ito, hindi ito magawa ni Yezuan. Kaya sa desperasyon, tinawag ni Yezuan ang dalawang katulong, at pagkatapos, pinadalisay ang disguise rune, hayaan ang dalawang katulong na magpanggap na sila ang dalawang katulong, at pagkatapos ay naglakad palabas. Matagal itong pinag-isipan ni Yezuan, ngunit sa wakas ay nagpasya na mas ligtas para kay Mian at Feiyan na makasama si Luoluo. Kabanata 2559 na pinagmulan siya. Pagkatapos ng lahat, si Luoluo ang pinakamalakas sa kanilang apat, at dahil hindi pa siya natuklasan sa ngayon, natural na mas ligtas siya kaysa sa panig ni Yezuan. Kaya lang kung paano makahanap ng makatwirang dahilan para pabayaan si Tita Mi at ang mga kasambahay ni Feiyan na umalis sa tabi ni Yezuan, ito ay isang problema. Alam na alam ni Yezuan sa kanyang puso na kahit saan siya magpunta, tiyak na may mga taong ipapadala ng Panginoon ng lungsod sa kanyang likuran, kaya natural na walang maitatago si Yezuan sa sinuman kapag inilabas niya ang dalawang katulong, at kapag biglang umalis ang dalawang babae, hindi maiiwasang matuntan sila. Si Yezuan ay patuloy na nag-iisip tungkol dito, naghahanap ng angkop na paraan. Pero ayaw niya, may naglagay talaga ng makatwirang paraan para makaalis sa harap ni Yezuan. Lumalabas na pagkatapos siyang tulungan ng Qinglonggang na bumalik, hindi niya mailunok ang hiningang ito, at hindi siya idol sa panahong ito,
at iniimbestigahan niya ang bagay tungkol kay Yezuan. Sa simula, ang pinuno ng Blue Dragon Gang ay naghinala na si Yezuan ay ang Panginoon ng lungsod, kaya natural na hindi pa rin siya naglakas loob na manggulo. Gayunpaman, sa kasunod na pagsisiyasat, nalaman niyang ang Yezuan na ito ay hindi talaga isang tao mula sa City Lord's Mansion, at ang tanging pagpapatuloy ay nagpadala sa kanya ang City Lord ng isang set ng mga mansyon. Bagamat maganda ang lokasyon ng mansyon na iyon, hindi mapapatunayan ng isang set ng mga mansyon kung gaano kalaki ang pabor ng City Lord kay Yezuan. Sa mga mata ng Blue Dragon Gang, si Yezuan ay maaaring medyo may talento, kaya siya ay pinahahalagahan ng Panginoon ng lungsod at handang magtanim, ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nagsimulang magtanim. Sa ganitong paraan, marahil, ang pagpatay kay Yezuan ngayon ay hindi magiging sanhi ng labis na problema para sa kanyang sarili. At saka, minsan naghinala ang leader ng Blue Dragon Gang na iyon ang sulsol ng City Lord at sadyang gustong pahiniin ang kanilang Green Dragon Gang. Simula noon, hindi na kayang lunukan ng City Lord ang hiningang ito. Sa makatuwid, nagpadala siya ng mga tao upang maghanda sa pagnakawan at pagpatay kay Yezuan. Siyempre, hindi niya pinadala ang sarili niyang core people, kahit ang mga miyembro ng Blue Dragon Gang. Ito ay isang maliit na gang lamang. Bukod dito, ang plano ay napakasimple, ito ay upang makahanap ng isang dahilan, turuan si Yezuan ng isang leksyon, at pagkatapos ay lumikha ng ilusyon na si Yezuan ay aksidenteng napatay. Ang ganitong bagay, kumbaga, ay karaniwan. Ang labas ng lungsod ay hindi mas maganda kaysa sa loob ng lungsod. Sa Origin Secret Realm na ito, ang lakas ay ang panuntunan, at ang mga salita ng Panginoon ng lungsod ay madaling gamitin sa lungsod, at kapag siya ay lumalabas sa pintuan ng lungsod, natatakot ako na ang mga taong iyon sa labas ay hindi papansinin ang Panginoon ng lungsod. Siyempre, ang Panginoon ng lungsod ay malakas, at hindi ito gagawin ng mga taong ito. Sa sandaling ito, kinuha ni Yezuan ang kanyang pangalawang anak na babae na parang gumagala at pumasok sa isang tea house sa labas ng lungsod. Ang tea house na ito ay chic din, isang maliit na pavilion, ilang mga kabanata ng malaking mesa, kaya casual na inilagay doon. Siyempre, ang tea pavilion na ito ay hindi simple. Dahil ang tsaa dito ay ang sikat na Jiek Ghost Tea. Ang 9 Songs Ghost Tea na ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagkolekta ng kaluluwa ng Origin Beast at pagkatapos ay itanim ito ng isang espesyal na paraan ng pagtatanim. Hindi lamang nito kailangang magdagdag ng bangkay ng isang Origin Beast bilang pagpapakain sa bawat daang taon, ngunit kinakailangan pa rin gamitin ang Origin Divine Crystal upang ayusin ang isang espesyal na pagbabawal upang maipanganak ang tsaang ito. Sa makatuwid, sa tsaa na ito, mayroong maraming kapangyarihan ng Origin Law. Masasabing hindi talaga kayang inumin ng mga ordinaryong tao ang tsaa dito. Dahil, ang tsaa dito ay isang palayok ng Origin Divine Crystal. Ang presyong ito ay sapat na para direktang matakot ang maraming tao. Walang masyadong customer ng tsaa dito, at ang bawat bisita ng tsaa ay gustong maghain ng isang kaldero ng tsaa, at hindi nila masasabi na nakaupo sila dito ng isang buong buwan. Tikman ang tsaa ng dahan-dahan, at kasabay nito, dahan daw ang tikman ng hininga ng orihinal na batas na nilalaman ng tsaa. Maaaring direktang maabsorb ang Origin Divine Crystal, ngunit hinihiram lamang nito ang kapangyarihan ng nakapirming Origin Law. Gayunpaman, ang Origin Tea ay maaaring magbigay daan sa mga tao na tuklasin ang misteryo ng pinagmulang batas na ito sa pamamagitan ng pag-inom ng tsaa. Siyempre, pumunta rin dito si Yezuan na may layunin. Si Mian at Feiyan ay parehong mula sa Divine Realm Continent, kaya natural na hindi pa rin nila makontak ang Origin Law na ito. At ang Origin Law ang pinakamahalagang elemento para masira ang Supreme God Monarch Realm. Kaya naman, dinala ni Yezuan silang dalawa para makatikim ng tsaa. Sa katunayan, ito ay para payagan din silang dalawa na makipag-ugnayan sa Origin Law. Kung may mapapala, hindi ko alam. Sa sandaling ito, pumasok si Yezuan sa maliit na pavilion, naghulog ng Origin Divine Crystal, at humingi ng isang pot ng Origin Tea. Huwag maliitin ang palayok ng tsaa na ito, kung tutuusin, napakalaki talaga ng panloob na espasyo, masasabing sapat na itong maliit na palayok ng tsaa para ibuhos ang isang malaking vat ng tsaa. Ibinuhos ni Yezuan ang isang tasa para sa pangalawang anak na babae, at pagkatapos ay sinabi, "Tikman mo,"
ang origin tea na ito ay naglalaman ng hininga ng batas ng pinagmulan. Dahan-daang nauunawaan, hindi ko alam kung maaari kang makakuha ng isang bagay, ngunit pagkatapos ng lahat, maaari itong hayaan kang makipag-ugnay sa batas ng pinagmulan. Panipi, at isang mahiwagang tsaa. Susubukan ko ito. Naturally, hindi magiging magalang si Mian kay Yezuan, kaya pagkatapos makinig sa mga salita ni Yezuan, diretso niyang kinuha ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan, at pagkatapos ay hinimas-himas ito. Ang tsaa ay mabango, ngunit ang halimuyak na ito ay hindi ang pinakamaliit na espesyal. Pagkatapos ay humigop muli si Mian ng marahan, ngunit bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Ate Mian, anong meron, pero anong pinagkaiba nitong tsaa? Nakita ni Feiyan ang hitsura ni Lola at nagtanong na may kaunting curiosity. Sa pag-uusap noong nakaraang buwan, tiyak na alam nila kung ano ang lugar na ito. Ang pag-iral na lumalampas sa Divine Realm Continent, at kahit papaano, ay ang espesyal na pinagmulang lihim na kaharian ng God Emperor Realm. Nang marinig nila ang balita, nagulat sila. Pagkatapos ng lahat, ang God Emperor Realm, sa Divine Realm Continent, ay ang master na ng Divine Domain, na may daan-daang milyong tao sa ilalim ng kanyang utos. Ngunit narito, nasa lahat ng dako. Paano ito makakapigil sa kanila na mabigla? Sa kabutihang palad, ang konsentrasyon ng pangalawang anak na babae ay hindi masama, at mabilis siyang nag-react mula sa pagkabigla. Ito ay tiyak na dahil dito na ang pangalawang anak na babae ay labis na mausisa tungkol sa anumang bagay na gumagana pagkatapos ng Origin Secret Realm. Nang marinig niya ang pagtatanong ni Feiyan, sumimangot pa rin siya at sinabing, hindi ko masabi sa iyo kung ano ang nararamdaman mo. Sa pag-inom ng tsaa na ito, parang may naramdaman ako, ngunit hindi ko ito maintindihan. Ito ay napakagandang pakiramdam, hindi ito isang bagay na kayang ilarawan ng mga salita, mas mabuting subukan ni Sister Feiyan. Panipi, naranasan na ng dalawa ang buhay at kamatayan, at masasabing matagal na silang magkapatid. Nang marinig ni Feiyan ang mga salita ni Mian, natural siyang interesado, at humigop din siya ng marahan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang ekspresyon ni Feiyan, ngunit agad niyang ininom ang tsaa sa tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Kamusta, pero ano sa tingin mo? Sabay na tumingin sina Yezuan at Mian kay Feiyan, dahil ang pagganap ni Feiyan sa sandaling ito ay halatang iba sa karaniwan. Mula sa kanyang ekspresyon at galaw, makikita na may ilang nararamdaman si Feiyan, kung hindi ito magagawa. Mukhang nararamdaman ko ang hininga ng ilang uri ng batas, ngunit hindi ko masabi kung anong uri ng hininga ng batas ito. Kabaitan. Bahagyang natigilan si Yezuan, dapat alam mo na ang Origin Tea ay natural na hininga ng Origin Law, ngunit bakit, sasabihin iyon ni Feiyan? Hindi, biglang nagising si Yezuan. Ang pinagmulan ng batas ay hindi isang tiyak na batas, ngunit isang anyo ng batas. Kabanata 2560, Tracing Back to the Origin. Ang tinatawag na pinagmulan ay ang pagtunto ng mga ugat, iyon ay, ang tinatawag na batas ng pinagmulan. Kung tutuusin, ang isang mas angkop na pangalan ay dapat na ang batas na ugat. Siya ay hindi karapat-dapat sa kapangyarihan ng isang batas, ngunit sa ugat ng lahat ng mga batas. Sa katunayan, ang kapangyarihan ng batas na nilinang ng lahat ay hindi maaaring maging eksakto sa lahat. Napakaraming kapangyarihan ng batas, sino ba talaga ang makakahawak sa lahat ng kapangyarihan ng batas? Malinaw na imposible ito, kaya, kapag nalantad sa batas ng pinagmulan, marahil, dapat na iba-iba ang reaksyon ng bawat isa. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Origin Law. Sa sandaling ito, hindi masabi ni Mian ang nararamdaman. Pero mukhang na-realize ni Feiyan, not that the gap between their talents is too big, kaya sila nagkaganito. Dahil si Mian ay maaaring maging isang Godmaster, kung gayon ay napatunayan niya ang kanyang talento. Bagamat maganda rin ang mga kwalipikasyon ni Feiyan, dapat ay mas masahol pa sila kaysa kay Mian. Ang pakiramdam ng lumilipad na usok ay mas malinaw kaysa kay Mian, ngunit ito ay dahil ang dalawa sa kanila ay may magkaibang batas, at kapag sila ay nakipag-ugnayan sa pinagmulang batas na ito, ang mga bagay na kanilang madarama ay iba rin. Hindi pinutol ni Yezuan ang pag-uusap ng dalawa, ngunit siya mismo ang kumuha ng tasa ng tsaa at direktang ibinuhos ang tsaa sa kanyang bibig.
Biglang, tila naramdaman ni Yesuan na ang tiya sa kanyang bibig ay nilalamon ang kanyang bibig. Ngunit sa parehong oras, ang paraan ay ang pagluwa ng isang bagay mula sa kung saan. Ang mga mata ni Yesuan ay naguguluhan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at mabilis na siyang nag-isip. Natahimik si Yesuan sa aura ng origin law, at sa parehong oras, mabilis niyang naintindihan ang mga pagbabago ngayon lang. Ano ang pinagmulan ng paglamon? Hindi mapigilan ni Yesuan na mag-isip sa kanyang puso. Lalamunin, sa ibabaw, tila dahil sa kung anong puwersa, ang bagay na nasa harapan niya ay diretsyong nilalamon at nawawala sa kawalan. Ngunit tila naalala ni Yesuan na mayroong batas na tinatawag na batas ng konserbasyon, na nangangahulugang balanse ang lahat ng puwersa, at ang pagkawala ng isang bahagi ng panig na ito ay nangangahulugan na sa ibang lugar ay magiging dagdag na bahagi. Kasabay nito, naisip ni Yesuan ang kanyang kakayahan sa paglamon. Masasabing dahil mismo sa sistema, dahil sa kakayahang lumamon na ito, mabilis na napabuti ni Yesuan ang kanyang lakas. Pagkatapos, ang kakayahang lumamon ay talagang isang paraan ng pag-iingat. Ubusin ang mga mapagkukunan at gawing karanasan sa pag-upgrade ni Yesuan. Ibig sabihin, nilamon ni Yesuan ang lakas ng mga bagay na iyon, at pagkatapos ay pinalakas ito sa sarili niyang kakayahan. Kaya, ang enerhiya ay hindi pa rin nawawala, ngunit ito ay napupunta lamang mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ngunit ano ang ibig sabihin ng batas ng paglamon? Ang paglamon ay ang paglunok ng nasa harap mo, at saan napupunta ang mga bagay na iyon. Wala na ba talaga? Ang batas ng konserbasyon ng imposibilidad ay hindi papayag na mangyari ang ganoong bagay. Kung gayon, sa madaling salita, ang batas ng paglamon ay talagang isang paraan upang baguhin ang enerhiya, ngunit ito ay upang gawing isa pang enerhiya ang target sa harap mo sa paraan ng paglamon. Biglang naisip muli ni Yesuan ang batas ng grabidad. Sa ibabaw, ang batas ng gravity na ito ay upang taasan ang gravity sa loob ng lokal na saklaw upang makamit ang ninanais na layunin. Ngunit saan nagmula ang gravity na ito? Marahil ay masasabi na ang mga puwersang gravitational na ito ay hindi lumitaw ng walang dahilan, ngunit hiniram mula sa ibang lugar. Naramdaman ni Yesuan ang kanyang puso, ngunit sa hindi niya namamalayan, sa tabi niya, mayroong isang uri ng hindi mapapantayang kahangahangang kapangyarihan sa paligid niya. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi makikita o mahahawakan, at hindi rin ito masusuri ng mga banal na kaisipan ng mga tao, ngunit ito ay madarama ng mga tao. Kasabay nito, tumunog ang prompt ng system. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, binabati kita sa host. Ang host ay una nang nakabisado ang tunay na kahulugan ng origin law, nakuha ang basbas ng origin law, at nakuha ang basbas ng libu-libong batas. Ding, ang system prompt, congratulations sa host para sa matagumpay na pagkuha ng pag-aproba ng libu-libong mga batas, at ang hindi nagamit na kapangyarihan na nananatili sa katawan ay sumabog sa isang buong paraan. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa super breakthrough ng host, ang kasalukuyang kaharian ng host, isang first-grade God Emperor realm. Imposible yun. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yesuan, isang produkto ng God Emperor realm. Malinaw na narinig ni Yesuan ang pahiwatig na ito, hindi ito isang first-grade inferior God Emperor, at hindi rin ito isang first-grade intermediate God Emperor realm. Isa itong totoong first-grade God Emperor realm. Ang ganitong pag-upgrade, ang gayong tagumpay, ay ganap na salungat sa sentido komun, kaya kahit si Yesuan, ang may-ari ng sistemang ito, ay hindi maiwasang magtaka kung mali ang sistema, o kung mali ang kanyang narinig. System, mali ba ang narinig ko? What realm did you just say? Ding, ang senyales ng system, ang kasalukuyang kaharian ng host, isang first-grade God Emperor realm. Narinig mo ba ako? Bahagyang natigilan si Yesuan, ngunit sinabing, system, sigurado ka bang wala talagang mali? Panipi. Ding, nag-prompt ang system, pakitandaan na hindi gagawa ng error ang host. Ding, ang system prompt, ang host, pakitandaan na kapag may naglilinang, hindi nila makakamit ang tinatawag na 100% cultivation effect sa lahat. Masasabing bago talaga makuha ang origin law, ang bawat katawan ng tao ay naglalaman ng malaking halaga ng hindi nagamit na enerhiya. Ang mga enerhiyang ito ay lumalakad sa paligid ng katawan, kabilang ang katawan, kabilang ang isip, at maging ang kaluluwa.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga mahiwagang enerhiya na ito ay hindi maaaring makita ng sinuman, at walang paraan upang magamit ang mga ito sa anumang paraan, maliban kung kinikilala sila ng libu-libong batas. Dahil pagkatapos lamang na makilala ang libu-libong mga batas, ang mga kapangyarihang ito ay tunay na may-dadala sa katawan ng Master. Siyempre, napakasayang ng prosesong ito, at napakabihirang makaani ng ikasampung bahagi nito. Panipi, maraming sinabi ang system sa isang hininga, at sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung ano ang dahilan ng kanyang sobrang tagumpay sa pagkakataong ito. Upang magamit ang pinakamatingkad na metapora, si Yezuan ay parang isang tasa ng tubig, ngunit sa tasa ng tubig na ito ay nahahati sa dalawang piraso. Kadalasan, ang kalahating tasa ng tubig na hindi nakatago lamang ay maaaring inumin ni Yezuan, at kahit na tila, ang tasa ay walang kaunting abnormalidad. At kapag nasira ang diaphragm, ang lahat ng tubig sa tasa ay dadaloy sa tasa, na nagpapahintulot kay Yezuan na uminom ng mas maraming tubig sa isang lagok. Gayunpaman, kung tutuusin, ito ay isang beses lamang na pahinga. Kapag ang diaphragm ay nasira, ang tubig ay umaagos, ngunit sa kasamaang palad, mayroon lamang itong kaunti. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nakagawa ng isang napakalaking tagumpay, at ang prinsipyo nito ay ang prinsipyong ito. Nilamon lang ni Yezuan ang lahat ng enerhiya na naipon sa kanyang katawan sa isang pagkakataon. Ito ay isang beses na gantimpala, marahil ay hindi na makatagpo muli si Yezuan ng ganoong magandang bagay sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat ng naipon na kapangyarihan ay nilamon, kung gusto ni Yezuan na muling makakuha ng ganoong pag-asenso, hindi niya alam kung ilang taon at ilang kaharian ang kailangan niyang pagdaanan. Higit pa rito, sinira ni Yezuan ang akumulasyon ng isang beses, at pagkatapos noon, imposibleng mag-ipon ng pasibo.